worship you, Lord. We worship you, Lord. You alone, our God. You alone deserve all the glory. You alone deserve the praises. For you alone are holy. For you alone are holy. For you alone are holy. Our Father in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Holy be your name. We declare you are holy. We declare you are holy. That's who you are. And forever you will be holy. Forever you will be holy. We worship you. We worship you. We stand in awe of you, Lord. We stand in awe of you because of your grace. In heaven, you alone is holy. Here on earth, you alone is holy. Forever you will be holy. That's who you are. That's who you are. You inhabit the praises of your people. We ask you, Father, receive our worship. Patawa lahat ng awitin na to, walang ibang kapupuntahan kundi sa iyo lamang. Sa inyo lamang po nararapat ang lahat ng awitin, lahat ng parangal sa iyo lamang. You alone, Lord, you alone, you alone. Wala na ho, mas deserving, even angels, hindi nila deserve itong exaltation na to. Even the saints in heaven, hindi nila deserve ang exaltation na to. Even the prophets, the apostles, they don't deserve this kind of exaltation. You alone, Lord. You alone. Worthy is your name. Worthy is your name. Allow us to experience once again your mighty presence as we stand before you. As we stand before you, can we lift our hands and exalt Him? Love Him with all your heart. Love Him with all your heart. Love Him with all your soul. Love Him with all your strength. Love Him. Love Him. We're here to love the presence of Jesus, to express our hearts to Jesus. Thank you. Thank you for your breath. And you sing, lovely is your dwelling place, O Lord Most High. Lovely are your dwelling places. Thirsty. Thirsty, I come after you. Oh Jesus, my joy. Jesus, my joy, my reward. Tell Him your love restoring my soul. Your love's restoring my soul. Now I'm yours.
ibigay ang pag-ibig namin sa inyo. Ito ang hinihiling namin, Panginoon, ang maghari ka sa puso namin. At ito rin ang hinihiling mo sa amin, Panginoon. Ang mahalin ka namin ng buong puso. Mahalin ka namin ng buong isipan. Mahalin ka namin ng buong kaluluwa at lakas. And my heart will follow holy after you. Sabi ho ng kanta, lovely are your dwelling places. Ito ho'y nakasulat sa Psalm 84 na ang sinasabi ho ng mga awit na how lovely is your dwelling place. It means sobrang kalugod-lugod, kaaya-aya yung dwelling place ng Diyos. Pag sinabi ho nating dwelling place, kung saan siya nananahan, kung nasaan ang presensya niya, nakaka-in love yung presensya ng Diyos. Nakaka-in love kung nasaan ang Diyos. Kaya nga sabi dito, how lovely is your dwelling place, O Lord Almighty. Kasi lumalakas kayo. Diba? Kaya nga, ang pagsamba natin sa Diyos, alam natin na pinapanahanan tayo ng Diyos. Hindi tayo nag-worship sa isang Diyos na impersonal. We do not worship a God who is impersonal. He is person. He is a person. And you can experience Him. You can feel Him. He can touch you. He can restore you. He can deliver you. He can strengthen you while you're worshiping Him. Ang Diyos na sinasamba natin, si Jesus na sinasamba natin, hindi siya impersonal. He is a real person. He is a real person. And He is here. Kasi sabi, kaibig-ibig ang lugar kung nasaan siya. How lovely is your dwelling place. Sabi ng song, lagyan natin yung lyrics ng kanta. Sabi ng kanta, how lovely are your dwelling places. And thirsty, I come after you. Kasi yan ang gusto ng Panginoon eh. Pag nag-worship ka talagang merong thirst. I long, Lord, for your presence. I long for your presence, Lord God. Kasi kapag ho'y kayo nauuhaw sa Kanya, bibigyan Kanya ng isang tubig ng buhay. A living water will flow within you. And you will be satisfied kapag ikaw ay nag-thirst sa Lord. Sabi ng song, patuloy natin para lalo nating maintindihan, my Jesus. Is Jesus, He is my joy. Who is Jesus? Jesus, you are saying, you are my reward. Di ba, antindi nito na nandito ka, ang joy mo hindi yung miracle. Yung joy mo hindi yung healing. Yung joy mo hindi yung mga pinagpipray mo. Ang joy mo walang iba kundi si Jesus. At ang reward mo walang iba kundi si Jesus. Higit sa lahat ng inaasahan natin. Siya yung joy mo, siya yung reward mo. At ang sabi ng kanta, your love's restoring my soul. Alam po ninyo, pag naramdaman yung pag-ibig ng Diyos sa akin, sumasama, hindi pwedeng hindi ka ma-restore. Kaya sa oras na ito, marami sa atin marirestore sa gabing ito. Marirestore tayo because of the love of Jesus. Ang magre-restore sa'yo, tignan niyo po ako, ang magre-restore sa'yo, hindi encouragement, hindi pag-ibig ng tao, kundi ang pag-ibig ni Jesus ang magre-restore sa'yo. Kapatid na nasa online, the Lord will restore you because of His love. That's why Jesus said, remain in my love. When you worship Him, you remain in His love, and His love's restoring our soul. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lift your hands. Lovely
tell Him. Thirsty, I come after you. Jesus, my joy, my reward. Your love's restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. And from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love
Exodus 20. Exodus chapter 20, verse 4. You shall not make for yourself an idol or an image in a form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children of the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who loves me and keep my commandments. The Lord's promise, if we love Him with all our hearts, if we will love Him with all our soul, if we will love Him with all our mind, with all our strength, the Lord promise, sabi ng Amplified Bible, but showing mercy and a steadfast love, not just in our generation, but 1,000 generation of those who love me and keep my commandments. Salamat sa ating Panginoon. He will show us His mercy, and He will show us the steadfast of His love, the constant love of the Lord. Thank you, Lord. We receive the mercy. Lift your hands and receive the mercy. Tanggapin mo itong Exodus 20 verse 6 sa buhay mo. Dahil mahal mo ang Diyos, receive that mercy right now. Receive that steadfast love right now in your generation, and the generation will come. Receive that. Receive this verse, Exodus 20 verse 6 sa iyong buhay. Tanggapin mo yan para sa iyong mga anak. Tanggapin niyo po yan para sa inyong mga apo, sa inyong angkan. Tanggapin po ninyo itong Exodus 20 verse 6. Receive it right now. And ask for the Lord. Ask for Him. Ask unto Him. Sabi mo kay Lord, Lord, thank you, Lord God, sa mercy at steadfast love mo sa aking buhay at sa aking pamilya. Receive that blessing right now. The mercy and the steadfast love of the Lord. Thank you, Lord. Hindi magbabago ang pag-ibig niya dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. At ikaw kasi nagmamahal ka sa ating Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sapat na sa buhay namin ang inyong awa at ang inyong pag-ibig, Panginoon. Sapat na sa amin, Panginoon, ang inyong awa at ang inyong pag-ibig. We love you. We love you. We love you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We will obey you. Give us faith, Lord, like Caleb, wholeheartedly, na susundin ka. Lord, sa pagkasabi ninyo, sa lahat ng mga nagmamahal at sa lahat ng sumusunod sa inyong banal na utos. Tulungan niyo po kami, bigyan ng pananampalataya na sumunod sa inyo. Because obedient, Lord. Because obedient. Love and obedience. Love and obedience. Ito po ang ilagay nyo sa amin sa gabing ito, sa aming pagsamba. Love and obedience. Sige ho, declare nyo yung love and obedience sa inyong buhay. Deklara mo sa puso mo. Hawakan mo yung puso mo at ideklara mo yung love and obedience. Kasi nangako si Lord sa iyo ng mercy at steadfast love. Ngayon, pag-pray mo yung sarili mo, magkaroon ng love kay Lord at obedience kay Lord.
will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship you. I will worship. I will worship. Tell him, I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. And I will worship you. I will worship. Oh my Lord. I will worship you. I will worship you. I will worship. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that
with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. I walk with you, I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Thank you, Lord. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Pwede palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. We believe in you, Jesus. Pangako po ng ating Panginoon sa Isaiah 49 verse 13, sabi ho ng Good News Bible, sing heavens, shout for joy, earth. Let the mountains burst into song. The Lord will comfort His people and will have pity on His suffering people. O, sino yung kausap niya yung bayang Israel? No? Sabi ng Panginoon dito, ito na yung panahon. Sing heavens, shout for joy, earth. Let the mountains burst into a song. The Lord will comfort His people. He will have pity on His suffering people. But the people of Jerusalem said, the Lord has abandoned us. He has forgotten us. So yun ho ang kanilang iniisip, no? Sapagkat sila ay nasa exile at iba sa kanila ay captivated ho ng maraming mga bansa. Kaya ang iniisip po ng mga tao that the Lord has abandoned them, no, and God has forgotten them. There are times yun na yung ating iniisip. At minsan din, di tayo alam natin sa ating mga sarili na nakakaramdam din tayo ng ganong klaseng sitwasyon na parang napabayaan tayo, iniwan tayo ng Panginoon. But the Lord answers. Kapag meron hong, lagay natin yung verse 14. Ito ang nasa isipan ng mga tao. Tandaan nyo ha? Look at this verse. But the people of Jerusalem said, the Lord has abandoned us. He has forgotten us. This is the mindset po ng bayang Israel. Yan ang nasa isip nila. Ibig sabihin, may sagot eh. Kasi dun sa verse 13, yun ang word ng Diyos eh. Tignan natin yung verse 13. Yan ang word ni Lord. Sing heavens, shout for joy, earth. The Lord will comfort His people. He will have pity on His suffering people. This is the Word of God. Lahat po na tumatanggap ng Word of God, say Amen. Pero may sagot eh. Kapag ho tayo'y tumatanggap ng salita ng Diyos, ano ang sagot sa atin?
Ano ang respond natin sa word ng Diyos? Ano ang iniisip mo patungkol sa salita ng Diyos? Katulad ba ng sagot ng bayang Israel? Ang sagot niya sa verse 14, the Lord has abandoned us, the Lord has forgotten us. Meron hong lies sa isip. Ito ho ang nangyayari sa bayang Israel noong panahon na yon. Iniisip nila, kinalimutan ako ng Diyos. Pero alam po ninyo, ang Panginoon, kapag meron kang maling sagot, meron kang maling kaisipan sa isip mo, ayaw ng Diyos na manatili yun. Ayaw ng Diyos na manatili na iniwang ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos na manatili sa isip mo na pinabayaan ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos na manatili sa isip natin na hindi tayo pinapakinggan ng Diyos sa ating mga panalangin. Ayaw ng Diyos na yon ang manatili sa isip mo. Kaya yan ang sinagot ng bayang Israel, pero may sinagot ng Diyos. Pag mali ang sinasagot ng Diyos yon para maitama yung maling kaisipan. Kaya sabi ng verse 15, so the Lord answers. The people said, the Lord has forgotten us, the Lord has abandoned us, but the Lord answers. Can a woman forget her own baby and not love the child she bore? Pwede ba? Opo, ngayon sa panahon ngayon, kahit nanay, kayang iwan ang kanyang anak. Sabi niya, even if a mother should forget her child, the Lord said, I will never forget you. Big sabihin, parang kung sa isang tao po, ang masasabi mong least na pwedeng mang-iwan sa'yo, nanay mo. Kasi nanay mo ang nagluwal sa'yo. Para sasabi ng Panginoon, parang yun ang pinakahuling tao na pwedeng mang-iwan sa'yo. Pero kahit iwan ka ng pinakahuling tao na pwedeng mang-iwan sa'yo, sabi ng Diyos, hindi kita iiwan kailan. Why? Verse 16. Sabi ng verse 16, Jerusalem. Sabi mo sa kanan, tawagin mo yung pangalan niya. Sige. Ano yung pangalan ng katabi mo? Palitan natin, ha? Lagay mo yung pangalan mo dyan. Okay yun. Pwede bang basahin natin ito? Verse 16. Verse 16. Palitan mo yung Jerusalem. Lagay mo yung pangalan mo. Kasi sabi ng Jerusalem, the Lord has abandoned us. The Lord has forgotten us. Pero ayaw ni Lord na manatili yung lies na yan. Kaya sabi ni Lord sa verse 16, palitan mo yung pangalan na Jerusalem, lagay mo yung pangalan. Malakas, ha? 1, 2, 3. Hallelujah! Let's shout hallelujah! Taas mo yung dalawa mong kamay. Malakas! Ideklara mo itong verse 16. 1, 2, 3. Minsan pa, 1, 2, 3. Alam po ninyo, hindi lang yan basta sinasabi. Nakita niyo, may exclamation point, parang ganito sinasabi ng Panginoon sa'yo Number, I can never forget you. I have written your name in the palms of my hands. Kapatid, sinisigaw ng Diyos ang pangalan mo sa oras na to at sinasabi ng Diyos sa'yo, I can never forget you. Kahit yung pinakahuling tao, kaya kang iwan, pero sabi ni Lord, I can never forget you. Why? I have written your name on the palms of my hands. Hallelujah! Kaya magtiwala ka kay Lord kasi nakaukit ang iyong pangalan sa kanyang kamay, sa kanyang puso. Mahal ka ng Panginoon. Once again, let us sing unto Him, Jesus, I believe in you. Jesus, I believe. Itaas mo yung kamay mo. Jesus,
Jesus, I belong. Tinatawag ni Lord yung pangalan mo, anak. You're At the sinasabi reason ng Panginoon, that I can never forget you. reason My that I son, sing. I can never forget you. Jesus, My I daughter, I can never forgive you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Kapatid, narinig mo ba ang tinig ng Diyos? Narinig mo ba ang tinig ng Diyos sa gabing ito? Let those who have ears, let them hear what the Spirit of God is saying to the churches. Isaiah 49:16. Narinig mo ba ang boses ng Diyos? Narinig mo ba ang boses ng Diyos na tinatawag niyang pangalan? I pray marinig mo. Sumisigaw ang Diyos. So that yung lies and deception na nasa isip mo, na kinalimutan ka na ng Diyos, na iniwan ka na ng Diyos, ay mawala. Lift your hands and hear that voice. Hear that voice. Hear that voice. Hear that voice. Be set free from the lies and deception of the enemy. And allow the voice of God ang marinig mo sa oras na ito. He's the same yesterday. He's the same yesterday. I can never forget you. I have written your name on the palms of my hands. Sinong pwedeng magbura? Sabi ng ibang verse, naka-inscribe ka, naka-engrave ka sa kanyang kamay. Doon ang mukha mo. Pag tinitignan ng Diyos ang kanyang kamay, nakikita niya yung pangalan mo. Pag tinitignan ng Diyos ang kanyang kamay, nakikita niya yung mukha mo. Paano hindi ka tutulungan ng Diyos? Nakikita ka niya sa kanyang kamay. Kapatid, sa oras na ito, ikaw na may pangangailangan sa tahanan, nakikita ka ng Diyos. Kailangan mo yung kamay ng Diyos, nandun ka na nga. Yung pangalan mo nga nandun sa kamay niya. Yung mukha mo nga nandun sa kanyang kamay. The Lord will never forget you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. What a joy. What a joy. Shalabah. What a joy. Hear His voice. Nawa marinig mo ang kanyang boses. Salamat sa Diyos. Salamat ako.
You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You're Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy. Without instrument, taas natin ang kamay natin kay Lord. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. For the last time, declare. You are Alpha Receive our worship, Lord. and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We worship you, our Lord. You are worthy to be. We worship you. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Hallelujah. Come on, give the Lord a mighty hand of praise. And shout hallelujah. Be seated in the presence of the Lord. Open your Bible in Psalms chapter 41. Lahat ho na gustong pagpalain ng Diyos, magsabi ng malakas na amen. Sabi natin lahat, pinagpala ako ng Panginoon. Malakas, sabi natin, pinagpala ako ng Panginoon.
Taas natin ang kamay natin. Sabihin natin, pinagpala ako ng Diyos. Dalawang kamay. Mas malakas. Mas malakas. Mas malakas. Sa lahat ng mga naglilingkod sa Diyos, pinagpala sila. Amen po ba? Sabi sa kanan at kaliwa, pinagpala ka. The Lord said, and this is a promise. Okay? Listen carefully. Ito'y pangako ng Diyos sa lahat ng mga naglilingkod sa Kanya, lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Ang sabi ho ng Panginoon sa Psalm 41, pay attention, listen carefully to the words of God. God said, ito para sa mga nagsiserve. Okay? Para sa mga nagsiserve po ito. Kaya, if you are serving God, you're following God, at sinusunod mo ang Diyos sa buhay mo, tanggapin mo itong mga pangako ng Diyos para sa iyo. Kapatid na nandyan sa online, kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay sumusunod sa Diyos at naglilingkod sa Diyos, ito'y pangako ng Panginoon para sa iyo. Ang sabi ho ng Biblia, sa Psalm 41 verse 1, and this is the promise of God for us. He said that blessed is he who has regard for the weak. Okay? Blessed is he who has regard for the weak. This is about serving God. We help people, we win people, we disciple people, and we help people sa maraming paraan. Na? Sabi ng Tagalog dyan, pinagpala ang taong tumutulong sa mahina. Okay? So, yung weak dyan, pwedeng spiritually, mentally, emotionally, physically, financially. Blessed is he who has regard for the weak. So kapag ikaw, isa kang leader, pinapalakas mo yung mga mahihina sa pananampalataya, pinagpala ka. Kapag ikaw, nagsishare ka ng Word of God, pinapalakas mo yung nanghihina sa pananampalataya, pinagpala ka. Ikaw, nagdi-disciple ka kasi gusto mong lumakas sa mga mahihina, pinagpala ka. Ikaw, you care for the weak people, no? Pinagpala ka. Sa mga mahihirap, pinagpala ka. Tumutulong ka sa mga nangangailangan, pinagpala ka. At ito ang pangako ng Diyos sa atin, that blessed is he who has regard for the weak. Kaya nga, hindi mo pwedeng disregard. You don't need to disregard. You have to regard for the weak. Because the Lord delivers him in times of trouble. So kapag ikaw pala ay naglilingkod sa Diyos, sumusunod sa Diyos, sabi ng Panginoon that one day kapag ikaw ay nasa panahon na ikaw ay natutrouble, God promised that He will deliver you. He will deliver you. Everybody say deliverance. So, pangako pala ng Diyos ito sa mga tao na naglilingkod sa Kanya. Ang pangako ng Diyos, God will deliver you in times of trouble. Kaya kapag ikaw natutrouble ka, panghawakan mo, God. Pinangakuhan mo ko na i-deliver mo ko sa trouble na meron ako. Amen po ba? Be delivered in Jesus' name. Sabi ho ng verse 2, ang sabi ng Panginoon, hindi ka lang niya i-deliver sa panahon na ikaw ay natutrouble. Those who obey God, those who serve God, God promised that the Lord will protect him. Everybody say protection. Una, sabi natin deliverance. I-deliver ka ni God sa panahon na may trouble ka.
Pangalawa, pangako ng Diyos sa atin that God will protect you. Everybody say protection. Meron kang protection ng Panginoon. So ibig sabihin dito, alam mo na ang Diyos ang nag-iingat sa iyo sa lahat ng sandali. And God will protect you hindi lang sa mga oras na to, but the promise of God in Psalm 121 that He who watches Israel will never sleep. Sabi ng Biblia, Psalm 121. Lagay nga natin, Psalm 121, ang sabi ng scripture, I look on my eyes to the hills, where my does help come from. My help come from the Lord who make the heaven and earth. And verse 3, sabi ng verse 3, He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. The one who watches over you will not slumber. So may Diyos na nagbabantay sa iyo. Sabi mo sa kaliwa, binabantayan ka ng Diyos. Sabi mo, hindi natutulog ang Diyos. Verse 4, He who watches Israel over Israel will neither slumber nor sleep. So ang tagapag-ingat ng bayang Israel ay hindi natutulog kailanman. Kaya nga iniingatan ng Diyos ang bayang yan. Ganon din tayong lahat ng kanyang mga anak. Sapagkat sabi ng verse 5, because God watches over you, the Lord is your shade, the Lord is your right hand. Verse 6, the sun will not harm. Okay, ngayong mainit ang panahon, tanggapin ninyo itong pangako ng Diyos. The sun will not harm you by day. Lalo na ho itong Mayo, mas matindi yung init, but the Lord will protect us. Amen? The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. So this verse, in verse 7, ipinapakita ng Diyos dito that He is our protector. And our protection ay nasa Kanya. God will protect us. God will keep us from all harm. And He will watch over your life. Alam po ninyo, ang pag-iingat ng Diyos, hindi lang yung present. Sabi ng scripture sa verse 8, ang sabi ng verse 8, the Lord will watch over your coming and going both now and forever. He can protect your past, He can protect your present, and He can protect your future. Nasa Kanyang totoong security, amen? And we are eternal secured sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. The Lord protects. Everybody say, the Lord protects. God will protect you. And He said in verse 2, lagay natin sa verse 2, the Lord protects. Psalm 41, verse 2, the Lord protects and preserves His life. Everybody say, preservation. Louder. Ano yung una? Ano yung una? Ano yung una? Pangalawa. Pangatlo. So, those who obey God, God delivers them. You can find deliverance, you can find protection, you can find preservation. You will be preserved by God. Ibig sabihin dito talagang, pag sabi mong preserve ka ng Diyos, hindi niya ayan na mawalang kwenta ang buhay natin. Hindi ayan ng Diyos na masayang ang buhay natin. No? That's why you always ask God, Lord, please preserve my life. He will preserve you so you can receive this blessing of preservation. No? At ang Diyos talagang makikita mo ang Kanyang kamay sa mga tao po na sumusunod sa Kanya. And because the Lord protects and the Lord preserves you, isa ka sa mga taong pinagpala. No? Sabi ng Biblia, and He will bless him in the land and not surrender him to the desire of his foes. Hindi na ayan ang Diyos ay mabuwal ka at makinabang ang iyong mga kaaway. Kasi sabi ng Panginoon dito, that God will bless you. You will experience deliverance, you will have protection, you will have preservation, and you will have
Blessings. Everybody say blessings. Minsan pa, blessings. Yan ang pangako ng Diyos sa'yo. So dahil ikaw ay sumusunod sa Kanya, dahil ikaw ay nagpapagamit para palakasin ang mga mahihina. At sabi ng Panginoon sa verse 3, lagay natin sa verse 3, the Lord will sustain him in his sick bed. So kapag po tayo ay mahina, nasa sick bed tayo, okay? May karamdaman tayo. Alam mo sa sarili mo na ikaw ay naglilingkod sa Kanya. Alam mo sa sarili mo na ikaw ay sumusunod sa Kanya. Panghawakan mo na pinangako ng Diyos sa ating lahat that God will sustain us. Amen? Amen? Kaya nga, nothing to worry. Even sa sick bed, alam mo that God will sustain you. Amen? Sino ho dito yung may karamdaman? Sabi ng Biblia, He will sustain you and restore you from His bed of illness. Amen? Lahat yung nakikinig dito, say amen. So, sa panahon na ikaw ay may sakit, may karamdaman, alam mo, because God is faithful to His word, God is faithful to His promises. God, may karamdaman ako, pero I know you will sustain me and you will restore me. Amen? God will sustain you. God will restore you. Ikaw na may sakit, ikaw na may karamdaman sa oras na to, even sa nasa online, God will sustain you and God will restore you from your bed of illness. Declaring healing in Jesus' name. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung malakas sa palakpak, God is faithful to His word. God is faithful to His promises. He's trustworthy. He always does what He says, and He'll always keep the promises He has made in His word. Tandaan natin na walang pangako na ang Diyos na hindi niya tinutupad. Lahat ginagawa ng Diyos. Sabi ng Joshua 21 verse 45, not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Everyone was fulfilled. Romans chapter 10 verse 12. Sabi na Romans 10:12, for there is no difference between Jew and Gentiles. The same Lord is the Lord of all and richly blesses all who call on Him. Hindi nga ibig sabihin mga Hudyo pinagpala. Hindi. Sabi ng Biblia, there is no difference between Jew. There is no difference between Jew and Gentile because the same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on Him. Romans chapter 10, verse 11, sabi ng 10:11, sapagkat sinasabi sa kasulatan that anyone who trusts in Him will never be put to shame. Hindi mabibigo sino mang sumasampalataya sa Kanya. Amen? Salamat sa Panginoon. Pangako ng Diyos ito sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya, naglilingkod sa Kanya. Kapatid, just receive this promise. You serve God, you will experience deliverance, you will experience protection, you will experience preservation, you will experience blessing, and you will experience the restoration na mula sa Panginoon. Because God will sustain you, God will restore you. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Let us all stand right now. At hilingin mo ang mga pagpapalang yan. Hilingin mo yung blessing ng deliverance. Hilingin mo yung blessing ng protection. Hilingin mo yung blessing ng preservation. Hilingin mo yung blessing ng Diyos sa buhay mo. At ang restoration. 5 bagay. Hilingin mo sa Diyos.
deliverance, protection, preservation, blessings, restoration. Lift your hands right now. Receive that blessing right now. Blessed are you. Pinagpala ka. Pinagpala ka. Sige, declare it. Declare it sa iyong buhay. Declare it sa iyong buhay. In Jesus' name. In Jesus' name. Be delivered right now. Be protected. Be preserved. Be blessed. Be restored. In Jesus' name. Hallelujah. Yes, pray unto God. I-claim mo yan, kapatid. I-claim mo sa oras na to. Susustain ka ng Diyos. Lalo na yung mga may sakit na naririto, receive your healing right now. Dahil susustain ka ng Diyos, marirestore ka. Huwag kang bibitaw, huwag kang mag-alinlangan. Sinusustain ka ng kapangyarihan ng Diyos. Sinusustain ka ng banal na Espiritu. Right now, in Jesus' name. Right now, receive your healing in Jesus' name. Receive your blessing right now in Jesus' name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Salamat po. Salamat po. Mapagpalang Diyos, salamat po. Salamat po. Yes. The one who watches over you will protect you. Will protect your present life and future life. The one who watches over Israel will protect your family, will protect your finances, will protect your health, will protect your business, will protect your studies and your ministries. In Jesus' name. Hallelujah. Blessed are you. Blessed are you. Thank you, Jesus. Dakilang Diyos, sinasamba kita. Buong puso't lakas at kaluluwa. Dakilang Diyos na makapangyarihan. Ang mga kamangha-mangha, kagalingan sa aking karamdaman, kalakasan at kaligtasan. Dakila ka, purihin ka. Dakilang Diyos, sinasamba kita. Buong puso't lakas at kaluluwa. Dakilang Diyos na makapangyarihan. Ang mga himalang kamangha-mangha, kagalingan sa aking karamdaman, kalakasan at kaligtasan. Dakila ka, purihin. Minsan mataas natin yung kamay na sabihin natin sa Kanya. Dakilang Diyos, sinasamba kita. Buong puso. Habang inaawit mo yan, at nais mong tanggapin ang blessing ni Lord, in-invite kita na lumapit dito at awitan mo yan ng buong puso. Lumapit ka sa Kanya at awitan mo ang Diyos. Kagalingan sa aking karamdaman,
kaligtasan at kaligtasan. Dakila ka, purihin ka. Ikaw ang Diyos na himala, di ka nagbabago. Hallelujah! Receive the blessing of God over your life right now. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos na himala. Di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos na himala. Di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Minsan ba, ikaw ang Diyos? Ikaw ang Diyos na himala. Di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong itaas mo yung kamay at sabihin na ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos na himala. Di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos na minsan ba, yung mas matindi, ikaw ang Diyos na ideklara mo. Himala. Di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos na himala.
mo sa iyong ulo. Sabihin mo, Panginoong Hesus, sumasampalataya ako sa iyo. Tinatanggap ko po ang pagpapala ninyo. Panginoong Diyos, i-deliver niyo po ako sa oras na to. Sa lahat ng gawa ng dyablo sa aking buhay. Tinatanggap ko po ang deliverance na pangako ninyo. Lord Jesus, tinatanggap ko po ang protection na pangako ninyo. Kayo ang mag-iingat sa aking buhay sa araw na to at sa mga susunod pang panahon. Kayo ang mag-iingat sa aking buhay. Ipinagkakatiwala ko po ang aking buhay sa inyo. Ingatan po ninyo ang aking buhay. Ingatan po ninyo ang aking pamilya. Ingatan po ninyo ang aking finances. Ingatan po ninyo ang aking health. Lahat ng aking ginagawa, patnubayan niyo po ako. Panginoong Hesus, tinatanggap ko po ang blessing na ipipreserve mo ang aking buhay. Gagamitin po ninyo ako. Hindi masasayang ang mga panahon, ang mga pagkakataon na ibinibigay po ninyo sa akin. Gagamitin po ninyo ako. Panginoong Hesus, pagpalain po ninyo ang aking buhay. Pagpalain po ninyo ang aking espiritu. Pagpalain po ninyo ang aking isipan. Pagpalain po ninyo ang aking puso. Salamat po. Ako'y pinagpala. At tinatanggap ko po ang pagsusustain ninyo, pagpapalakas ninyo. Panginoong Hesus, Panginoong Yahweh, Banal na Espiritu, tinatanggap ko po ang blessing ng restoration. Marirestore ang aking buhay. Ang lahat ng nawala sa akin, ang lahat ng ninakaw ng dyablo sa buhay ko, i-restore po ninyo. Tinatanggap ko po ang restoration ng joy of salvation. Tinatanggap ko po ang restoration ng aking spiritual life. Tinatanggap ko po ang restoration ng aking health. Walang karamdaman ang maghahari sa aking buhay. Tinatanggap ko po ang healing sa aking katawan. In Jesus' name, tinatanggap ko po ang restoration. Even sa finances, mabibless po ako. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ang Diyos na himala, di ka nagbabago. Ngayon at kailanman. Mas mataas ang kamay. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos. Sa huling pagkakataon, buong puso, ikaw ang Diyos na himala. Di ka nagbabago. Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha.
Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Come on, declare in Jesus' name. Jesus, ikaw ang Diyos na Himala. Yung malakas na palakpak ibigay natin sa ating Panginoon. Hallelujah! And shout hallelujah! Thank you, Lord. Pwede ba bigyan natin ng kiss si Lord at gawin natin I love you. I love you, Jesus. Palakpakan natin si Jesus. Taas natin yung kamay. Sabay-sabay tayo, buong puso, kalooban. Huwag kang mag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa Salmo 91. 1, palakas. 1, 2, 3. Siyang naghahangat ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa paggalingan ng makapangyarihan ay makakapagsabi kay Yahweh, bukat kanlungan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ika'y kanyang iniligtas at kahit anumang matinding salot ay hindi ka magdaranas. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalinga niya'y palagi kang ang nakakatiyak. Iingatan kanya ni pagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglang paglusob ng mga kaaway. Ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim, sa pagbuksay wala kang takot sa araw man dumating. Kahit na mabuhal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasidan sa panonood, mapapatunayan. Iyong makikita taong masasamay pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong magingan sa iyo ang kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ika'y tatagubilin sa mang dako maparoon. Tiyak ang ingatan sa kanilang mga kamay, ika'y alalayan nang sa mga bato pa mo'y hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga aso layong mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at layong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang tao ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa na ako sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking iniligtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpala ng mahabang buhay. At nakatitiyak, tatamoy nila aking kaligtasan. Hallelujah! May the Lord God Yahweh, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, our great God El Shaddai, bless you. May the Lord keep you. May the Lord's face shine upon you. May the Lord be gracious unto you. May the Lord lift up His countenance on you. May the Lord give you His shalom. May the Lord give you His shalom. Shalom over your life. Shalom over your family. Shalom over your faith. Shalom over your finances. Shalom over your health. Shalom over the church. And the peace of God that surpasses in all understanding will always guard your heart, your mind in Christ Jesus. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the commune of the Holy Spirit be with you all. Amen and amen. Shalom of Jesus over your life. Shalom of Jesus over your heart. Peace be with you, my brothers and sisters.